So, mga dapat gawin kung ang lalaki ay walang paramdam. Yes, mga kamamay, yung tipong nangangapa ka sa araw-araw. Kung magme-message ba siya, kung magpaparamdam ba siya, kung tatawag ba siya, hindi mo alam kung bakit nagkaganon. Hindi mo alam kung bakit bigla isang araw na lang hindi na nag-message, hindi na nag-chat, nag-text. Pero kahapon, pero nung isang araw, masaya pa kayo. Nung isang araw, okay pa kayo. Nung isang araw, ang haba pa ng message niya sa iyo. Pero bakit isang umaga, gumising ka na lang? Isang hapon, isang gabi, gumising ka na lang, naniho, niha, wala na siyang paramdam. Ngayon, sa video ito, pag-usapan natin mga kamamay, kung sakaling ang isang lalaki ay hindi na nagpaparamdam sa inyo, kung ano ba yung mga dapat at karapat-dapat nyong gawin at iparamdam sa isang lalaki. So mga kamamay ha, bago po natin ito umpisahan o bago ko po i-share sa inyo mga bagay na dapat nyong gawin, wala po itong bayad, hinihiling ko lang po sana sa inyo, regalo nyo na po sa akin. Don't forget to click the subscribe button, like yung video at syempre mag-comment ka na rin dito kung gusto mo po shoutout, akong bahala sa iyo na i-shoutout ka sa susunod na mga video natin. So kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, ano pang hinihintay natin, huwag natin masyadong patagalin pa ang video na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin kung ang isang lalaki ay walang paramdam sa iyo? So number 1, iangat mo uli ang attraction mo sa kanya. Yes mga kamamay, pag sinabing attraction, iangat mo uli yung mga bagay na kinahumalingan ng isang lalaki sa iyo. Okay, kalimitan yan yung itsura ninyo, yung kaseksihan nyo, yung ganda ng pangangatawan. Kamamay, may problema tayo eh. Yung katawan ko ngayon, hindi ko na maibalik sa dati. Yung katawan ko ngayon, hugis coke and can. Sobrang taba ko na. Hindi ko alam kung bakit. Dati-rati naman kahit kumakain ako ng madami, hindi ako masyadong tumataba. Pero ngayon, nung ako'y nagkaanak ng isa, ganun pa rin naman ang kain ko. Pero bakit ganun? Ano nangyari sa katawan ko? Yung hormones ko parang napabayaan ko na. Ano bang nangyari dito? Hindi ko maintindihan. Kamamay, control mo pa rin yan. Kung ano-ano kasing kinakain mo eh. Unhealthy food sa kinakain mo. Yung mga tira na kanin dyan, sa halip na kakainin nyo pamamayang tanghali, inuubos mo. Limitahan mo. Pwede kang mag-workout. Pwede kang mag-jogging every morning. Ang mahirap dito, oo ka ng oo sa akin. Sige, kamamay, bukas magja-jogging na ako. Bukas magiging maaga na ang pagising ko at sisimulan ko na ang mag-jogging. Kasi napanood ko yung video mo. Pero nung umaga, kamamay, pasensya na, nakalimutan. Ang lamig kasi. Ang lamig kasing matulog, ang lamig kasing gumising, ang lamig kasing mag-jogging, kaya natulog na lang ako. Sabihin ko, bukas na lang. Kung ganyan ka kamamay, ano mangyayari sa buhay mo? Bumukas ka na lang bumukas. Hanggang sa wala ka nang nagawa. Mga girls, sinasabi ko sa inyo, muli niyong ibalik ang inyong attraction. Simpleng mga bagay na dapat nyong gawin, hindi niyo magawa. Nangangako kayo sa inyong sarili, tapos anong nangyayari? Napapako lang din naman. Pero kung hindi nyo ito magagawa, hindi na ako magtataka kung bakit kayo ay iiwanan, kung bakit hindi magpaparamdam sa inyong isang lalaki. Kasi balyena na kayo. Kasi tatabahan nyo na eh. Kulang na lang sa inyo, pambenta na kayo eh. Panghaul na kayo eh. Puro kasi kayo kain lamon. Bawasan nyo po yun. Piliin nyo po yung mga healthy foods. Gaya na sinasabi ko palagi sa inyo. Karne ng baboy, itlog, isda, karne ng baka. Okay, huwag kayong maniwala na yung taba, yung natural na taba ng hayop ay nakakatulong upang makag-contribute ng mga unhealthy things sa inyong katawan. Huwag niyong isipin na totoo yun, na yung taba ng baboy makakasama sa katawan ninyo. Hindi po yun totoo. Ako nga po mga kamamay, hindi na po ako kumakain ng kanin. Hindi na po ako kumakain ng rice. Kung kumain man ako niyan, konting-konti lang, isang subo o hanggang 2 subo lang, hindi ko na pinakakadamihan. Kasi hindi po talaga yan nakakatulong sa ating katawan pag napasobra. Okay? Pag napasobra na stored lang yan sa ating katawan bilang sugar. Pag nagtagal yung sugar na dumami sa katawan natin, nagiging diabetic na po tayo. Kaya hanggat maaari, piliin nyo po yung mga healthy foods. Okay? So kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung gusto po ninyo na ang isang lalaki magparamdam na sa inyo, kailangan itaas nyo po ang attraction level ninyong muli pagdating sa kanya. So number 2, iwasan mong magmakaawa at syempre mangulit sa kanya. Yes mga kamamay, kung ang isang lalaki nga ay bigla nang nawala, yung iba dyan yung gagawin, magme-message ng may-message,
Chat-chat ng magchat-chat, tatawag ng tatawag. Halos maghapon, buong maghapon siyang gumanyan ng gumanyan, nangulit ng nangulit. Tumawag ng tumawag, nagmakaawa na nagmakaawa. Hindi alam nung babae, meron lang inasikaso yung lalaki, pero anong ginawa nung babae? Anong ginawa mo? Okay, nag-sorry ka na, wala ka namang kasalanan, nagmakaawa ka na muli kang balikan. Yung pala, may inuna lang, masyado ka lang OA. Pag na-sense ng isang lalaki na masyado ka naghahabol sa kanya, sabi nung lalaki, ganito pala to kapag hindi ako nagparamdam. Lalo na siguro pagka nag-no contact rule ako sa babae na to, baka ito hindi magkaintindihan. So gagawin ko tong advantage, sasamantalahin ko to, mambababae ako. Pag gano'n na naging isip ng isang lalaki, yari ka. Para ka diyang asong maghahabol. Kaya please mga kamamay, iwasan yung mangulit, iwasan yung magmakaawa kapag wala siyang paramdam. Para hindi kayo masyadong mahirapan pagdating ng future, pagdating ng panahon, pagdating ng ibang araw. Kasi pag ganun nga, nakita ng isang lalaki na masyado kang needy, masyado kang naghahabol, masyado kang marupok, masyado kang martir, gagawin niya yung advantage para gumawa ng kalokohan someday. Kaya kung gusto niyo na magparamdam ang isang lalaki, kapag wala siyang paramdam sa inyo, kailangan matuto kayong maghintay, huwag kayong mangulit, at lalong-lalo na huwag kayong magmakaawa. So next, baguhin nyo ang mga toxic nyong ugali. Ito sinasabi ko palagi sa inyo. Kung bakit ang isang lalaki nawawala ng bigla parang bula sa inyong relasyon, hindi nagpaparamdam. Hindi man yung ibang mga lalaki showy, hindi man madaldal, hindi man mabunganga yung ibang mga lalaki, pero pinaparamdam nila to sa inyo sa pamamagitan ng pag-no contact rule, sa pag-ghost. Bakit po? Masyado kasing toxic yung mga ugali ninyo. Masyado kasing mapagmataas yung mga ugali ninyo. Masyado kasing bossy yung mga ugali ninyo. Gusto nyo kayo palaging masusunod. Mga girls naman, ayusin nyo, alam nyo ng toxic ang ugali ninyo eh. Hindi lang makapagreklamong isang lalaki kasi hindi nila ugali yon. Pero mawawala ba ang mga yan? Mag-no contact rule ba ang mga yan kung okay kayo? Isipin nyo rin yung mga ugali ninyo. Kung toxic na kayo, baguhin nyo yan. Baka mamaya hindi kayo balikan. Kamamay, bahala siya kung hindi siya bumabalik sa akin eh. Ako pa. Kita nyo, mga toxic kayo. Alam nyo kayo na yung may problema. Alam nyo yung ugali nyo na yung problema, ayaw nyo pang baguhin. Kaya kayo iniiwan eh. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo. Tapos pa-victim kayo. Kayo yung iniwanan. Iwanan talaga kayo. Mga toxic ang ugali nyo eh. Kung ako sa inyo, baguhin nyo yun mga girls. Mga babae kayo. Kaya dapat, kung sino mang merong dapat magpigil ng ugali dito, dapat kayo yun. Okay? So, minsan pwede nyo ipakita kung anong ugali ninyo, pero wag naman yung kukunti pa lang na natampuhan. Pinapakita nyo kaagad. Okay? Maging kalmado muna kayo. Huwag kayong palaging galit, huwag kayong palaging high blood, huwag kayong palaging toxic pagdating sa isang lalaki. Paano nga kung ganyan? Iniwanan kayo, hindi na nagparamdam. Yung pala, ugali niyo yung problema. Hindi niyo pa babaguhin? Ilang lalaki na dumaan sa inyo, ganyan palagi ang reason. Ganyan palagi ang dahilan. Ginugos na lang kayo, iniiwan na lang kayo sa air. Gusto niyo ba yan? Hanggang sa pagtanda ninyo, ganyan pa rin kayo. Hanggang pagtanda ninyo, ganyan pa rin ang inyong sitwasyon. Gusto niyo ba yon? Lagi kayong iniiwan, lagi kayong nasasaktan, lagi kayong napapaluha. Diba? Ang hirap ng ganyan. Kaya ngayon pa lang baguhin po ninyo ang inyong mga toxic na ugali. And last, mag-post ng mga masasayang nangyari sa buhay nyo. Yan mga kamamay. Kung ang isang lalaki nga ay masyado nang hindi nagparamdam, tumagal na ng 1 linggo ang kanyang pag-no contact rule sa inyo, nakakabahala na yan. Hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya. Kung ano nang papasok sa inyong mga isipan, sa inyong mga utak, ganyan para kayo mga babae. Baka ng lalaki na to. Baka bumalik sa ex. Baka nagloloko na to. Ano pa kaya? Bahala na. So pagka ganyan na, nag-iisip ka na, naging overthinker ka na sa mga bagay-bagay, baka mamaya, may stress ka na niyan. Okay? Sa halip na ikaw yung mag-isip ng ganyan, bakit hindi mo na lamang i-post sa social media, online? Sigurado ako, makikita niya yan. At saka, wag mo sanang ibablock muna yung lalaki. Hanggat maaari, wag mo siyang ibablock. Hayaan mong magkaibigan pa rin kayo, may connection pa rin kayo. I-post mo yung mga masasayang pangyayaring nangyari sa araw mo, nangyari sa linggo mo, nangyari sa buhay mo.
Masaya ka kahit wala siya, ipakita mo sa kanya yon. Pag nakita ng isang lalaki na, aba, teka lang, nagbo-bloom, nag-grow itong babae na to, nung ako ay nag-start na mawala. So makikita niya yung good side mo ulit. Makikita niya kung bakit kanya inibig nun. Dahil ganito ka, dahil blooming ka, dahil maganda ka. Ibalik mo rin yung dating alindog mo para pag nakita ng isang lalaki na, aba, nakakapag-two-piece na pala ulit ito. Nakakapag ganito pala ulit to, nakakalabas na pala ulit to, nakakapag-unwind na pala ulit ito. Naku, parang hindi ko to kayang iwanan na. Okay, bisa kasi ganoon ang mga lalaki eh. Pag nakita ng isang lalaki na, ang sexy pala nitong aking jowa, ang sexy pala nitong asawa ko, saka ko na nga lang ito iiwanan. Eh di ba, binalikan ka ulit niya, nagparamdam ulit siya. Kasi ang daming nagko-comment sa mga pictures mo, sa mga videos mo na ipinost. So makikita may intriga ang isang lalaki na, teka lang, akin yan. So muli siyang manunumbalik. Di ba? Muli siyang magpaparamdam. Kaya makakatulong po mga kamama yung pagpo-post ninyo sa social media ng inyong mga pangyayaring nangyari sa buhay ninyo, lalo na kung yung mga masasayang part ang ipopost ninyo. So mga kamamay, taas dito ang natulungan ng video ito at sana may apply nyo po ng maayos sa inyong mga buhay-buhay pag-ibig. So for more video and love advice na ganito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment sa ating mga video ginagawa. Okay, so see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sa mga gusto magpa-love advice, pwede nyo po akong tawagan. Okay, sa Facebook. Okay, pwede nyo po akong i-message dyan or sa Messenger, PJ Vergara, PJayVergara. So ako po mismo ang kakausap sa inyo, ako po mismo ang magbibigay ng love advice sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.